Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Senators Lapid, Congresswoman Castro at Congressman Erwin Tulfo blacklisted na nga sa ating mga butante. Tila ba sinukat na sila ng taong bayan at hindi papayagan tumakbo bilang mga senador. Dito nga natin makikita mga kaibigan ng mga taong walang nagawa sa ating Senado ngayong taon o sa kanilang panunungkulan ay tila ba sinuka na ng ating taong bayan dahil nga wala rin namang silbi at tila ba kumikita lang sila ng pera at nasusweldohan lang na wala namang ginagawa sa ating bansa. Katulad na lamang nitong si Lapid Castro at ni Erwin Tulfo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tunay nga ang mga tao ngayong panahon na ito ay matalino nga na nga at alam na kung sino ang kanilang pipiliin. Congressman Rodante Marcoleta, si sure win na nga dahil nga mga kaibigan ay mas maraming nagkakagusto sa kanya kesa dito sa mga nabanggit nung una katulad na lamang ni Lapid Castro, Erwin Tulfo at marami pang iba. Kaya nga mga kaibigan, hindi na rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Kailangan ng masusing pagsisiyasat sa mga background ng mga kandidatong o kakandidatong mga politiko gaya ng kung may criminal record at may kaalaman sa batas. Only in the Philippines, walang batas ang COMELEC basta naghain ng COC, okay lang, maski kriminal, pwede, only in the Philippines. Grabe, wala naman nagawa yan sa Senado, sumasahod lang, ni hindi ko pa nga narinig na interpolate sa hearing. Noong araw, inamin niya na wala siya masyadong alam sa batas. Pero kahit kulang siya sa kaalaman, patuloy pa rin siya tumatakbo sa eleksyon. Nakakahiya, parang ginagawang negosyo ang pagiging senador. Yan ang senador ng mga Pilipino. Kung Dante Marcoleta, mabusisi, eksperto sa batas, isang magaling na abogado, Rodante Marcoleta for senator po. Pwede rin sa pagkapangulo ng bansang Pilipinas. Why pulos ang gobyerno? Kaming napakahirap hinahanap ng mga papilis, mag-a-apply ka trabaho, kukuha ka police clearance, NBI clearance, o Purox clearance, barangay clearance, pero itong convicted na may mangga kaso, tatakbo pang Senado o Congress, hindi patas ang hustisya ng Pilipinas. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang laging maging updated sa mga balitang bago dito lamang sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Muli po maraming salamat and God bless! Matibay na plataforma. Ayun. Yun din naman ang inihingi sa bawat kandidato. Ngayon, kung ang paraan ng paglapit mo sa kanila ay may pag-aalinlangan kasi baka hindi ka man lang makapunta ng Mindanao dahil wala ka namang pamasaheng papunta roon. Oo nga pala, no? Ay, kikilatisin ka. Paano mo itataguyod ang iyong pangangampanya? Paano magiging seryoso ang pangangampanya mo bilang kung ano man ang posisyon na kanyang inahangad. Eh kung yung means naman ng pagpaparating ng plataforma mo at kung sino ka para makilala ka, ay nasa balag naman ng alanganin at maaaring hindi mo mapatunayan. May batas kasi. So sa batas talaga tayo babagsakan. Ngayon, doon pa lamang sa pati yung certificate of candidacy mo, yung COC, may mga tanong doon. Opo. Oh, may mga tanong doon. Ikaw ba'y nahatulan na? Ng ganito, ganyan? Moral turpitude, di ba? May sagot doon, yes or no eh. Yes or no. Ngayon, siguro, ang pinakamaganda ron, babantayan mo yung mga na-convict na siguro. Ganun ho ba? Ay, lalo na ngayon kasi ipapublish po ng COMELEC sa website dyan. Yung mga COC. So, ang COMELEC, ang gusto ay ang mga tao, tingnan nyo yung COC na mga kandidato dahil baka merong makalusot dyan
na hindi naman pala dapat tumakbo. Kayo na ang mag-ulat, mag-report sa COMELEC. Oo, kasi palagay ko ang COMELEC naman mayroong kakayahan na kasi ang sa korte, meron tinatawag na judicial cognizance. Okay. Opo. Hindi mo na kailangang patunayan yun eh. Halimbawa, yung November 1, kailangan pa bang patunayan na sa kalendaryo natin All Saints Day yata nakasulat. Doon sa... Halimbawa, yung January 1 ay New Year's Day. Yan, judicial cognizance yung mga yan. Yun palang tawag. Alam nga namang ikaw ay sasabihan pa ng court, patunayan mo nga kanya na ang January 1, New Year's Day. O kukuha ka lang ng kalendaryo, ito po, Your Ito po ang katibayan. Ngayon, baka ang ibig nila sabihin, may mga tao namang kilala nila na hindi nakapasa sa ibang pamantayan. Alam ba, may mga convicted na ganyan. Ang ibig ba nila sabihin, hintayin muna nila na manalo yung pagkatapos at saka mayroong mag-question. Dapat sana, i-screenin na nila. Di ba? Kasi yung may kaalaman na tungkol dito. Pero doon sa punto ng dual citizen, Kong, di ba meron tayong mga issue dyan dati na dual citizen na dual citizen, hindi pwede. Nasa batas naman yun eh. Kailangan i-renounce mo yung isa. Yung isa? Oo. Hindi po pwede yung dalawa yung pagkamamamayan mo. Kasi pagka ikaw ay tatanggap ng tungkulin, ang requirement is 100% allegiance. Paano magiging 100%? Yung kalahati, dual citizen ka, no? Kalahati, taga Nigeria ka, halimbawa. Opo. Di ba? O kaya naman, mamamayan ka ng Malta. O kaya, Kazakhstan. Kailangan mo 100%. Yun ang inihingi sa'yo eh. Dahil susumpa ka pagka ikaw ay nanalo, di ba? Pananagutan ko. Pero ano ba yan, Kong? So, moto proprio power ng COMELEC na sila ang dapat ay may complainant po yun kapag ka ganun? Sa aking palagay, dapat, lalo na yung kilala nila. Yan, opo. So, they can take cognizance of the fact na, halimbawa, itong isa convicted, halimbawa, o yung isa dual citizen. Kasi mga sikat na tao, halimbawa, maliban na yung hindi mo naman hindi mo kilala, na kinakailangang patunayan pa yon. Pero yung halimbawa, public figure naman, napag-aminan na talaga na siya pala dual citizen. Sa isang nakita na nagsalita. Abay, kinakailangang vigilant naman sila. Alam nga namang payagan mong lumaban pagkatapos pagka na-elect ang sasabihin nila. Aba, yung kanyang legal impediment ay tinakpan na sapagkat ibinoto ng tao. Hindi naman po pwede yun. Yun na nga. Para ba yung doktrina ng Aguinaldo case? Doctrine, Hindi dapat applicable yun doon. Palagay ko, kung ikaw ay... Ikaw naman ang binigyan ng kapamahalaan sa pagsasagawa ng tunay at tapat at malinis na eleksyon. Kasama na dyan yung pagrebisa mo at pag-screen mo doon sa mga hindi karapat-dapat sapagkat may alam ka na kaagad. Para sa akin, Well, kasi may alam akong narinig ako dati na parang may conviction na ng moral turpitude at saka dual citizen pa eh. Paano yung ganun, Nelson? Kaya nga, hindi pa magiging vigilant yung COMELEC. Kilala naman ng tao yun, di ba? Ang kailangan, vigilance, hindi ba? Ay, kasi ang hinihingi nila ganito. Abay, wala akong nag-complain eh. Yun na nga. Ay, kailangan motu proprio on its own. Ang sinasabi natin. Kasi may kaalaman ka eh. May kaalaman ka na itong taong ito, halimbawa, mayroong isang lumaban. Alam mo naman at mapapatunayan mo sapagkat alam mo dual citizen pala siya. Dapat doon pa lang. Magkaroon ka na ng desisyon. Diba? Lalo naman kung convicted ka. Sa issue po ng political dynasty, magkakamag-anak, kasi parang meron din namang ngayon, may bago ho kasi sa Cebu, kung nabalitaan mo ito, Jen. Sa Cebu, yung mayor nila doon, si Mayor Michael Rama, na suspend, di ba? Suspend yan, Pero pinatawan na siya ng hindi na siya po pwedeng tumakbo dyan, ng ombudsman. Dahil sa nepotism. Dahil inappoint niya yung dalawa niyang brother-in-law sa posisyon. Pero sa kabilang dako... Hindi political dynasty yun, nepotism yun. Nepotism. Yun nga ang itatanong ko. May batas talaga ron. Yes.
Bakit naman dun sa kabilang dako, yung political dynasty na magkakamag-anak naman sa isang, alimbawa, sa Senado, bakit yun po pwede? Binadaan mo sa election yun eh. Yung isa appointment eh. Inihalal ng tao. So, meron kang kapangyarihang i-appoint siya. Bawal nga eh. Sa administrative code, hindi po pwede yun. Yun naman, dumaan sa election. Wala tayong magagawa ron. Kaya wala pa tayong batas sa political dynasty. Ayun. Sapagkat wala namang gustong gumawa nun. Ako, nag-file ako. Talaga. Ang problema, hindi man lang na agenda. Hindi man lang na-repair eh. Parang next to impossible ata maipasayan ko. Pero yung political dynasty naka-enshrine sa konstitusyon, meron diyang... Oo, kaya lang nagkaroon ng kulatilya kasi. Ayun. Di ba? Parang ang sinasabi ron, lahat kanya ay dapat mapagbigyan na sila'y makapaglingkod sa ating bansa. At sa kadahilan ng ito, kaya na kailangan kanyang mawala ang political dynasty as may be provided by law. Parang ganyan. Dapat piniriod na wala na sana yung hindi provide as may be defined by law. As may be defined by So, law. ang ibig sabihin nun, ay kinakailangan magkaroon muna ng batas para sa ganon ay doon dadaan kung paano yung political dynasty ay hindi pwedeng manaig. Ayun. Meron dapat enabling law. Pero sana kung yung gumawa ng constitution, sinabi niya, at sa ganyang kadahilanan ay ipinagbabawal natin ang political dynasty, period. Tapos na sana. Di ka na mangangailangan, no? Kaso nilagyan ng kulatilya eh. As may be As defined. may be defined by law. Kaya nga ang gusto ko, kung halimbawa, i-amenda natin ang Constitution. Yun naman ang tatanggalin ko. Para sa ganun, Huling paragraph na yon, no? praise lang yun, hindi Huling paragraph praise, yun. opo, Yung opo. praise lang, as may be defined by law, tatanggalin ko. Ayun. Period na dun sa political dynasty. Constitution na yun. Ang ibig sabihin nun, yung provision na yun, magiging executory kagad. Hindi siya dependent sa isang batas na gagawin pa ng legislature. Kasi nasa konstitusyon na no? So, oo nga, bakit pa siguro yung mga gumawa ng ating konstitusyon, siguro may mga kamag-anak din yun. Pinadama lang yung ilalagay lang yung lahat ay kailangang magkaroon ng oportunidad na makapaglingkod sa mga opisinang panggobyerno. At para yan ay matupad, kinakailangan kanya ipagbawal o hindi ipagbawal ang political dynasty. Para nga lahat, magkaroon ng tsansa. Kasi kung political dynasty, lalong-lalo na sa isang lalawigan lang o sa isang bayan, na talagang mula naman doon sa kanilang kanununuan, siya na yung mayor. Wala nang naging mayor kundi yung pamilya niya. Paano ngayon maglilingkod yung iba? Yun ang sinasabi ng provision na yun. Kaya lang nilagay niya as may be defined by law. So wala namang batas. So dapat i-define pa ng batas kung sino yung apektado ng dynasty. Sino ba yung alin ba sa mga miyembro ng kanyang pamilya? Gaano kalayo kanya? Gaano kalayo doon sa incumbent ang pwede nating pagbawalan? At anong period na dapat ibawal? Habang incumbent ba 'yon? O pagkatapos na ng kanyang termino? O isang buwan lang o isang taon ang pagitan bago pa siya pwedeng lumaban uli? Nako. At gaano naman kalayo? Mula ba sa third degree o fourth degree by consanguinity? Kinakailangan i-define mo yun. Ayun. Sana kung pineriod na yun, Tapos wala sanang usapan. pag sinabi mo, basta sinasabi rito, hindi pwedeng asawa mo, hindi pwedeng kapatid mo kasi political dynasty. Wala siya magagawa dahil naka-period eh. Nakalagay sa batas 1987 pa yung Constitution dyan, Kong. Kaya nga. Ibig sabihin, sa nakalipas na 37 years, nanatiling tahimik eh. Ilang administrasyon tinangkang baguhin yan. Pero hanggang ngayon, parang itong unang mga bugsungan na kasalukuyang administrasyon, parang tinangkaro yan. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nagalaw-galaw. Kung, di ba? Isa ako sa nagtangka na yun. Ganun po. Kaya naman ako nasipayo. Inihintay ko na i-repair man lang. Hindi na-repair. Dapat siguro. Pagka tinanong mo, Comsec, bakit naman itong aking kaisa-isang dito sa Committee on
Constitutional Amendments. Hindi, Oh. Committee on Constitutional Amendments. Nag-iisa lang naman ito eh. Opo. Bakit hindi nyo man lang ini-repair? Sir, kanya, kausapin mo muna si ganito. Si Madjo. Di ba? Kasi, Paano pa yun? Tinanggal na ako sa Constitutional. ay, nako. Di ba? Wala na ako dun eh. Kami naman din sana ni Nelson, pababago na namin ang apelyido namin, gagawin namin Marcoleta para tumakbo na rin. Tatlo na tayo. Tatlo na tayo sa Senado. Ay, nako. Hindi, paunahin muna natin si Kong. Oo. Pero Sunod ito na pala, tayo. Kong, nako, karamihan pala nung mga nag-file ngayon ng kanilang COC, mga kaibigan nyo rin, Kong. Grupo po ng makabayan. Ayun. Oo. Teddy Casino, Lisa Masa. Ayun. Anong kanilang tinakbuhan din? Senador po, nag-file sila ng pagiging senador. Si ano pa ito? Si Congressman Busita. Pala, nag-file din, independent. Ano ha? Talaga, ha? Oo. Dalawang miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ang naghain ngayong araw na ito. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano, yung partido po ng Pangulong Bongbong, Mayor Abby Binay. Anong... Opo. yung alyansa, yung... Bagong Pilipinas. Yung Bagong Pilipinas. Yung Alyansa ng Bagong Pilipinas, di ba? Hindi, sinasabi mo kasi na si Teddy Casino, kala ko kasama. Hindi po, na. yun po yung mga yung sa Makabayan. Ito po yung dalawang kinala. Yung makabayan, anong partido? Nakalagay po sa kanila dito, Makabayan eh. Si Body Floranda, ang dami. Iba po, si Arlene Brosas, mga hindi ko nababangitin po iba pangalan nila. Pero dalawa lang po yung kilala na ito'y kasama nga doon sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Camille Villar, congresswoman din po ito, at itong si Mayor Abby Binay ng Makati na tatakbo din po sa pagiging senador, Kong. So sila po ang ilan sa mga naghain ngayong araw na ito. At October 3 pa lang naman ngayon yata. Opo. October 4 na po. 4 na. 4 na ba? 4 na ba? Oo. May 4 na araw pa tayong... Opo. Yung iba ho na yung nag-aabang sa inyo po, mukhang doon na ho nag-campo sa Comelec. Ano ba niya si Bakit Kong? naman ako inaabangan kasi, Jen? Ay, yung mga vlogger po, Kong, alam nilang, ano ba niya, Jen? Tarating ba talaga si Kong? Aywan ko bakit yun yung inaabangan niya? Sabi ko na sa inyo, sa 8, Martes eh. Bakit? Hindi, anya, baka mamaya magbago isip, nandito na kami. Magkakampo na kami sa Comelec. Mukhang nakakampo na po sila ngayon. Parang meron lang bilang ang tatanggapin eh. Hindi naman lahat ng pwedeng sumama sa'yo. Hanggang 4 lang ata, Kong, kapag ka-senador. Doon sa loob mismo ng Comelec. Pero sa labas naman, pwede. Pwede Hanggang po. saan ka pwedeng samahan? Hanggang doon po sa gate ng Manila Hotel. Kasi doon sa tent ng Manila Hotel, nandun po yung filing ng COC. So pagpasok mo halimbawa doon sa opisina ng Comelec na doon tinatanggap yung COC, Opo. hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang po. Ang pwede lang po sumama sa inyo, kaming dalawa ni Nelson, plus isa pa. Si Ma'am Edna. 4 na po tayo. So, yun po. Sa mga nagtatanong, hindi po nagbabago ang schedule ni Kong. 8 po ang punta diyan sa Comelec para formal pong ihain ang kanyang Certificate of Candidacy. Ayan. Pag-usapan pa natin yung isa. Mainit na issue din ito. Isa pa mainit, ha? Oo. Ibinaba na po ng ano ba to? Sandigan Bayan pang nagbaba ng haton. Sandigan Bayan, oo. Oho. Yan na kasi ang dumidinig sa mga grab cases, eh. Ayan, opo. Ang 3rd Division po ng Sandigan Bayan ay ibinaba na po ang hatol. Pinawawalang sala ang dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang dati po niyang Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 125 million pesos na kasong pandarambong o plunder kaugnay po ng pork barrel scam. Mukhang hindi daw po napatunayan ng panig ng taga-usig. Taga-usig ang matibay na mga ebidensya laban po sa mga akusado. Mabigat kasi yung threshold pagka hahatulan mo ng guilty kasi, Jen eh. Opo. Para mahatulan mo ng ganun ang isang akusado, ni katiting na Bahid ng alinlangan. bahid ng alinlangan, kinakailangan wala.
Kaya napakataas nung napakataas nung bahagi ng prosecution. Kailangan makumpleto mo 100%, walang papasok na reasonable doubt. Oho. Kahit gano'n lang yun. Opo. Beyond reasonable doubt eh. Yun ang threshold eh. Pagka merong na-entertain na isang gano'n mang kaunting kalit ang pagdududa. duda na yun, Opo. ay talagang acquitted. Ganun palang nangyari, no? Mukhang yun laman ng desisyon na sa'yo, no? Ibig sabihin, ang desisyon ay hindi na patunayan beyond reasonable doubt Opo. na sila ay guilty doon sa salang inaakusa sa kanila. At may apat na sinabi rito na dahilan kong. Una, insufficient evidence. Okay. Hindi daw sapat yung ebidensya para i-link si Enrile doon sa kaso at doon sa mga alleged kickbacks. Number two, credibilidad ng witnesses. Na-question ng credibility ng prosecution witness, particular yung mga tinatawag na whistleblower. At inconsistent at lack corroboration yung kanilang mga testimonya. Ikatlo, lack of direct involvement kong walang concrete evidence showing Enrile's direct involvement in the disbursement of PDAP funds to the fake NGO. At ikaapat, yung nga pong reasonable doubt na may gap sa evidence. Bali conclusion na yun. Yes, Dahil opo. sa kung wala ngang corroboration na doon lang sa ebidensya, may pag-aalinlangan doon. Aha. Pagkatapos, doubtful yung testimony ng mga testigo, witnesses. Opo. Mabigat nga ang laban. Mahirapan talaga na magkaroon ka ng conviction pagka ganyan. Pero si Janet Lim Napoles po ay hindi pa rin makakalaya kasi may mga nauna na siyang conviction. At yung tinatanong nyo kanina kung meron na bang naging final and executory, sa nakita ko, meron na po eh. Ito yung nasentensyahan po siya ng reclusion perpetua doon sa kaso na ang involved ay si former Senator Bong Revilla, dinadawit rin si Bong. Oo, pero doon Doon yata ako nagtaka- acquittal doon si Senador Revilla. Senator Bong nga acquitted, pero si Napoles ang ang naiwan Yes. at guilty siya. Oho. Naging final and executory po ito December 7, 2021 nang i-affirm ng Supreme Court yung desisyon ng Sandigan Bayan ko. Oho. Reclusion perpetua. Reclusion perpetua po. So, sayang, hindi niya magagamit yung acquittal niya rito. Yes. Dito sa kasong kasama si Senador Enrile at saka yung staff ni Senador dahil meron ng naunang conviction. Ayun. Kapangaraniwan niya na sinasabi doon sa panghuling paragraph niyan, inuutusan ng korte na i-release ang mga akusado kung sila ay nakakulong o nakakonfine, maliban na lang kung sila ay nagse-serve ng parusa sa ibang mga kaso. Kagaya niyan, dyan, maaring yan ang impediment ngayon kaya hindi siya makakalabas. Sayang naman at hindi niya magagamit ito. Kung wala sana, labas na sana siya, wala nang problema. Ayun. Ang totoo niyan, kung pagsusumahin, kasi meron pang ibang conviction dyan Oo. Kung susumahin daw po yung taon ng sentensya niya, umaabot na po ito ng mahigit 100 years in prison. 100 years. Pag inad po. Pero sa actuality, alam mo, yung reclusion perpetua na yan, may hangganan yan, mga 40 years lang. Kahit pa Maraming sabihin mo, pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung 40 years. Doon lang. Doon lang. kahit na ikaw ay makasampung 40 years lang talaga. Pero kung halimbawa, ikaw naman nahatulang ka, 65 years old ka, Ayun, 40 years yun, baka hindi ka na rin makaalis. 115 anyos ka na, no? Kapag Pero meron At saka kahit na nakalabas ka, wala na rin saysay. Kung sa bagay. Isipin mo, halimbawa, ikaw Nelson. Kunwari lang naman, di lalabas na si Nelson after 40 years. Opo. Nakalimutan niya nung siya sentensyahan 65 years old. Nako. Pagbalik niya, hindi na niya kilala yung sumasalubong sa kanya. Totoo yun, no? Sino ba kayo? Wala Sabi niya, na silbi, uwi na po tayo. Dito na lang. Saan ba ako nakatira? Dito ako Tama. Pero Parang hindi- wala na rin saysay yung Pero buhay hindi mo. ba niya pwedeng i-apila yung Congress? Di ba kapag usually kapag 71 years old ka na,
ano ba, inabot ka ng gano'n, hindi pa naabot yung 40 years kung habang buhay ng pagkabilanggo, pwede mong... Doon napapasok yung mga... Humanitarian reason, di ba? Yung presidente na maring patawang ka ng amnesty, yung mga ganyan. Baka sakali. Opo. Maganda yung halimbawa, maganda yung pinakita mo sa kulungan. At wala ka namang naging kaso pang kung ano-ano. Opo. Doon sa pagbibigay ng clemency ng Pangulo, kamukha ng pardon, ganyan. Opo. Baka sakali. Ayun. Hindi din natin sinasabi na mapapardon, pero nangyayari naman yung Posible. gano'n. Oo. Oho. Kasi di ba yung edad nga, pagka 71 years old ka na, ay pwede mong hingin yun, humanitarian reason, sa korte at baka bigay din po ng O Pangulo. halimbawa, yung iba nagkasakit ng talagang terminal na. No? Yan, opo. Oho. Para naman siguro kahit papano, mahabol niya yung konti sa buhay niya na siya'y nakalabas. Alang-alang na rin din siguro sa pamilya niya. Yung human consideration, di ba? Opo. Baka sakali na ibibigay yan. Ayan. Ay, nako. Ito Kong, medyo maganda-gandang balita. Iwan ko lamang kung ramdam ito ng ating mga kabayan. Baka ito yung ating pagsalusaluhan. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Binabalita po kasi ng Philippine Statistics Authority, bagamat ito ayaw nyo marinig kung yung PSA na ito, masaya nilang ibinabalita sa taong bayan, bumagal tayo ng 1.9% ang inflation rate na Pilipinas para po sa buwan ng Setyembre. Iniulat po ito ng PSA, ang atin pong national statistician, Dennis Mapa, 1.9 ang inflation para po sa buwan ng Setyembre, mula daw po sa 3.3, medyo maganda pong ibinaba, na inflation noong pong August 2024. Ito rin daw po ay mas mababa kung ikukumpara sa 6.1% inflation na naitala po noong September last year, 2023. Sa kabuuan, nakapagtala daw po tayo ng average inflation ng ating bansa ng 3.4% mula po sa buwan ng Enero hanggang Setyembre na kasalukuyang taon, at ito po'y pasok pa rin sa target range ng pamahalaan para po sa buong 2024 na 2% hanggang 4%. Ayun, ang pangunahin daw po nag-ambag ng pagbagal ng ating inflation ay ang food and non-alcoholic beverages, ay ang mas mabagal na pagtaas din daw po ng presyo ng cereal products, 4.9 inflation, ang bigas, gulay, tubers o carrots, at ilan pa pong mga kalakal. Negative kamatis, etc. Bumagal din po ang inflation sa transportation, partikular na po ang presyo ng gasolina, diesel, pati na rin daw po ang LPG, at ang singil sa kuryente. Ayon pa po sa PSA, ang Ano sabi? Tungkol sa singil sa kuryente, ano sabi? Bumagal din daw po Kong. Kasi ka-announce na ng Meralco, tumaas sila, no? Dagdag pa po ng PSA sa Metro Manila, Metro Manila, bumagal din daw po ng 1.7% ang inflation noon po Setyembre, noong nakalipas na buwan, gayon din daw po sa labas ng Metro Manila ng 2% na lamang, Kong. No, maganda yung mga Statistika. numero na yan din. Kung yan ay naramdaman. Okay. Di ba? Kapag kasi hindi naramdaman, nananatiling statistics lang yan, parang hindi rin naman masyadong papansinin ng ating mga kababayan. Oho. Di ba? Nako, pag sinabi kasi natin inflation na yung presyo, di ba? Kasi bumagal kanya, Opo. palagay mo 1.5 to 2%, halimbawa. Kapag hindi naramdaman ng pangkaraniwang mamamayan yun, ano sa kanya yun? Oho. Kasi yung pag naramdaman mo, halimbawa, nakakita siya ng manifestasyon sa buhay niya. Totoo po naman. Di ba? Halimbawa, sabi ni Nelson, bakit kaya itong pitaka ko nagkaroon ng Pandemya. Hindi. Bakit kumapal ng konti? Opo, maganda. Diba? Opo. Doon mo lang makikita yung kahalagahan at importansya ng binabalita mo dyan. Opo. Kasi yung pitaka niya, nung tingnan niya, kumapal ng konti. Ibig sabihin, dahil nga bumaba yung presyo ng bilihin, ito yung metric mo Opo. medyo nakatipid siya. Di ba? Opo. Pero kung halimbawa, sinabi mo lang na
bumaba yung yung halaga ng ganito. Aha. Pero yung pitakan niya, nababawasan pa ng ilang sinsilyo, wala rin eh. Malnourished. Hindi rin siya masaya natatanggapin yun eh. Walang iniwan sa katawan ng tao. Halimbawa, sabi niya, kainin mo ito. Opo. Ito'y magbibigay sa iyo ng ng magandang resulta sa balat mo. Aha. Eh di kinain niya. Opo. Ba't talagang pumula ang pisngi? Kuminis ang kutis, ano? Papansinin niya yun eh. Kasi may nangyari sa buhay niya. Yes. Ganun ang ganun ang panukat ng yung lalo na yung pangkaraniwang mamamayan. Dapat merong magbago. Dapat meron siyang makikitang kaibahan doon sa dati niyang iginawi o dating naging outcome Opo. nung kanyang buhay. Halimbawa, yung basket na pinamamalengke niya. Ba, naragdagan, ano? Salit na mabawas. Tingnan mo nga naman kanya ngayon, napupuno na. Kahit saluyot lang kanya, at saka okra, medyo dumami. Dati, isang taling lang ako eh. Isang taling kangkong lang ako, pero ngayon, dalawa yung nabili ko. Dapat merong pagbabago talaga. Para maintindihan niya, at para ma-appreciate niya, yung pagbabago, pagbagal ng inflation. Inflation. Totoo. Dapat ganun eh. Nako.